Magandang araw! Ngayon ay tatalakayin natin ang mga tuluyan sa panahon ng katutubo, ang kwentong bayan, pabula at kwentong posong. Ngunit bago iyon, may ipapakita muna ako sa inyong mga larawan at hulaan ninyo kung sino-sino ang mga nasa larawan. Dahil nakita nyo na ang mga nasa larawan, sino-sino kaya ang mga nasa larawan? Pangalawa, saan kaya sila nagmulang kwento? At pangatlo, maaari nyo bang ikwento sa klase ang maikling buod ng kwento kung saan makikita ang mga nakita nyo sa larawan? Ngayon ay pakinggan natin ang halimbawa ng isang pabula na pinamagatang Ang Tamad na Ahas. Ang Tamad na Ahas. Malapit na ang tag-ulan. Abalang-abala ang mga hayop sa pag-iipon ng pagkain. Samantala, nakahiga lamang si Ahas sa kanyang kuweba. Mag-ipon ka na ng pagkain, Ahas. Malapit nang dumating ang tag-ulan. Mahihirapan kang makakuha ng makakain kapag lumakas na ang ulan. Ang paalala ni Kuneho. Hindi pinansin ni Ahas si Kuneho. Kayang-kaya kong makakuha ng makakain kapag gusto ko. Mapamaraan at magaling akong ahas. Nagyayabang na sabi niya sa sarili habang patuloy sa pamamahinga. Lumipas ang maraming araw. Presko ang hangin. Dumating na ang tag-ulan. Ito ay nagtagal. Nagutom si Ahas. Hindi siya makahanap ng makakain dahil malakas ang buhos ng ulan. Ang sakit ng tiyan ko. Wala akong makain. Hindi kasi ako nag-ipon ng pagkain. Daing at pagsisisi ni Ahas. Hindi natiis ni Ahas ang gutom. Pinuntahan niya ang imbakan ng pagkain ni Kuneho. Halos maubos ni Ahas ang pagkain doon nang biglang bumukas ang pinto. Magnanakaw! Bakit mo inubos ang pagkain pinaghirapan kong ipunin? Noon, ikaw ay nagpapahinga at natutulog lamang. Usig ni Kuneho. Mamamatay na kasi ako sa gutom. Sagot ni Ahas. Nanghingi ka sana, bibigyan naman kita. Mali ang magnakaw. Tugon ni Kuneho. Narinig ito ng ibang kaibigan ni Kuneho at itinaboy nila si Ahas. Mula noon, nagpakalayo-layo si Ahas sa ibang mga hayop sa labis niyang kahihiyan. Buhat sa inyong napanood, sagutin nga natin ang ilan sa mga katanungan. Una, tungkol saan ang bidyong napanood? Pangalawa, sino-sino ang tauhan sa kwento? Pangatlo, ano ang aral na nakuha sa video? At pang-apat, ano ang pagkakaiba ng pabula sa kwentong bayan? Ngayon ay subukin muli natin ang inyong kasanayan sa talas-salitaan. Sagutin ang 5 katanungan sa inyong mga kwaderno. Ibibigay ang kasing kahulugan ng mga salitang may salungguhit. Ang inyong napanood ay isang halimbawa ng pabula. Kapag sinabi nating pabula, isang maikling kwento na ang tauhan ay hayop. May isang suliraning nilulutas, isang mahalagang pangyayari at matatapos o mababasa sa isang upuan lamang.
hindi lamang ito hitik sa kagandahang asal, kung hindi maging ang kultura ay masasalamin dito. Ang pabula bilang isang kwento, isa sa mga kinagigiliwang kwento dahil sa pagkakaroon nito ng mga tauhang hayop na nagsasalita na parang tao. Pabula bilang isang sining, may kung anong kapangyarihan ang pabula upang gisingin ang imahinasyon ng mga mambabasa. Ang pabula bilang isang karunungan, ayon kay Aesop, ang ama ng sinaunang pabula ay kinapalooban ang mga pabula ng kaisipang nais na itatak sa mga mambabasa. Ang nasa larawan ay si Aesop, ang ama ng sinaunang pabula. Kultura sa pabula. Ang iba't ibang pagpapakilala sa uri ng tauhan katulad ng pag-uugali, antas ng pamumuhay o kilos ay sumasalamin sa kultura o pamumuhay ng mga tao sa isang partikular na rehiyon. Simbolismo sa pabula. Katulad ng ibang genre ng panitikan, ito ay kinapapalooban ng mga bagay o simbolo na nagsasaad ng kahulugan. Alamin naman natin ngayon ang kwentong bayan. Alam mo bang bahagi ng ating mayamang kasaysayan ang mga kwentong bayan? Ang mga ito ay ang sinaunang anyo ng panitikan ng ating mga ninuno. Kadalasang oral, pasalita o pasalindila ang paraan upang ipasa at ipahayag ito na naglalaman ng mayamang tradisyon at kaugalian ng isang lugar. Mahalagang tandaan na bago pa dumating ang mga dayuhang mananakop ay mayaman na ang ating panitikan na masasalamin sa iba't ibang kwentong bayan ng ating kapuluan. Isa ang Mindanao sa may mayamang kalipunan ng mga ito na tiyak na kapupulutan ng aral, kadikit ng kultura at pagkakakilanlang Pilipino. Masasalamin sa iba't ibang kwentong bayan ang pagiging matalino at malikhain ng ating mga ninuno. Dahil makikita sa mga ito ang di pangkaraniwang pangyayari gaya ng mga tauhan na may pambihirang kapangyarihan o katangian sa anyo ng Diyos o Diyosa, Diwata, Anito, Serena, Shokoy at iba pang mga elemento. Pakinggan muli natin ang isa pang halimbawa ng pabula. Si Pilandok at ang Batingaw. May isang pilandok na sinuyod ang lupa para maghanap ng makakain. Dahil naghihirap ay kailangang kumilos, ngunit dahil sa pagod ay naisip niyang magpahinga muna. Huminga siya ng malalim at nabaling ang kanyang mata sa bahay pukyutan na mistulang batingaw. Samantala, isang manlalakbay na si Sumuson ang napadaan sakay ng isang kabayo. Kapansin-pansin ang marami nitong dala na mula pa sa mga bagay na ginuguhatan niya. Napansin ni Sumuson si Pilandok na nasa ilalim ng puno. Winika niya, "Bakit ka nandyan sa ilalim ng punong iyan?" "Ako ay naatasan ng sultan na bantayan ang napakahalaga at mamahaling gamit niya." "Nakataya ang buhay mo katumbas ng isang mamahaling bagay?" "Opo, isang mahalagang bagay ang batingaw." "Patunugin natin nang malaman natin. Maaari ba?" "Hindi maaari. Ang mga kamag-anak lamang ng sultan ang maaaring magpatunog." Napaisip si Sumuson sa sinabi ni Pilandok, lalo lamang itong nagtaka at naakit. Ngunit ako'y maharlika. May karapatan ako." "Nakikita mo ang mga dala ko? Ito ang katunayan ng aking pagiging maharlika. Ibibigay ko sa iyo ang yaman." Sandaling nag-isip si Pilandok. "Kagaya ng sinabi mo, ikaw nga ay maharlika, kaya wala na akong karapatang mag-alinlangan sa iyong kahilingan." Nagkasundo ang dalawa. "Ibibigay ko sa iyo ang yaman ko." Nang maibato niya kay Pilandok ang yaman, agad namang tumakbo si Pilandok papalayo. Samantala, gamit ang matulis na bagay
buong lakas na pinalo ni Sumuson ang inaakalang batingaw. Naglabasan ang galit na mga pukyutan at sumugod kay Sumuson. Hanggang sa ito ay matumba, saka lamang nailigtas si Sumuson nang makita siya ng mga mandirigma. Nagising na lamang siya na nasa ibang lugar na, ginagamot mula sa natamong paglusob sa kanya ng mga pukyutan.